Ingon sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 22, ingon ang Bible, abstain from all appearance of evil. Itong abstain, likayan mo. Likayan mo ang matang sa pagkadautan. Ingon sa 1 Thessalonians 5:22. So kung atong sakto na igsoon, magmalipayon di ay ta kung ang atong kinabuhi mapalayo sa kasalanan. Now, muna siya ang gauge sa kinabuhi Kristohan. Gusto ka magmalipayon? Likayan sala. No? Aron malikayan mong sala, kanang tambag sa mga kasala, likayan ko din siya. Sa panahon nga nakay mga problema, panahon nga sagot, hangyo sa Ginoo. Gusto mo makansel ato ka sa righteous people. Right people, no? Yung mga paminawad, kaya ka lang nakabase sa Bible, wala yung makanilog na advice sa akong kanak. So, kini, ato makita may son, not only likayan na to ang tambag sa mga makasala, but literally, we need to avoid sinful companions. So, aron nga makalikay ka sa kasalanan, ayaw makikuban na ng mga makasasala. In other words, nakita niyo nga, dili maayo ang ilang ginahimo, ayaw magkuban-kuban nila. Kaya naman, ang mahitabo sa mga ma-influence ka. Never underestimate the power of influence. Ayaw yun. Kaya sa panahon na ma-influence sila ka, lison paghawas ikan ana sa panahon na ma-influence ka. Kung ma-tendency, kung ma-practice mo sa imong kinabuhi, kung maitudlo pag-ibig mo sa imong mga kaubanan, na grupo sa imong panimalay, o sa imong mga kaubanan na sa imong mga grupo. So, dili ato makita may igsoon, likayan po nato ang pagpakikuban sa mga tao na nag-practice o kasalanan. Ngano, pwede po kang hindi ko pa sa Tagalog, mahawa. Kuya po yung hawa na, ibig sabihin sa hawa o luta, dili, matakdan ka. No? So, bantayan nato po kayo, to avoid sin, we need to avoid sinful opinions. Ingon sa verse 1, nor standeth in the way of sinners. Dili ka magikuyo diya sa dalan sa mga practice o kasalanan. Although kita mga magkasasala man, pero gipagkamatarong naman ta sa Ginoo, dapat kabalo ta sa maayo sa dautan. Nakita niyo mo dili maayo, gina-practice ang imong tawana, ay ko yung bala. Kaya naman, may tendency na matakdan ka. Okay? Matakdan ka. Ako, sa akong experience itong una, dito ko Ilonggo, nahimugso kung hindi ko anay ang gusto ko pagkikuyog sa mga tao ng practice o kasalanan. Di kayan, no, ang mga pagpakikuban sa mga makasasala. Letter C, to avoid sin, ang magkalikay ka sa kasalanan, avoid sinful contact. So, yung contact. Sa atong pinulungan, ang ganang pagkamayubiton, no? Ganang mga sobra kagaraon, no? Bilo, the belt na, parehas ka na, makita niyo mga walay respeto, mga tao na may mga anak. So, likayan po niyo na siya to avoid sinful contempt, no? To avoid sin. Likayan na to ang mga pagpakikuban sa mga mayubiton, mga garagaraon, mga bugal-bugalon, no? Wala siya ang mga mayubiton. So, sa panahon na naakaanak na kahintang, ito sa verse 1, siya, the set of the smartphone. Set of the smartphone na siya. So kung puyong ka anak, hasta ang yung testimonyo mapituhan. Ano kawalo, grabe ka, bugal-bugalon kayo na siya ng tao. Ano? So kung bugal-bugalon, wala yung respeto na siya. Mga tao, wala magtagad sa talo ng kinabuhi. So to avoid it, to avoid sin, avoid sinful concept. Amen? So natin ng mga kailan mga bugal-bugalon kayo, three steps. To avoid sin is to avoid sinful counsel, to avoid sinful companions, and avoid sinful content. Number 2, the second steps to happiness. Absorb Scripture. No? If we talk about absorbing Scriptures, we need to meditate upon His Word. No? Pamalandong na ito yung pulong. Basahon na ito. Pagkatapos sakto na ito, ikinabuhi na ito. Wala siyang absorb Scripture. Ito sa verse 2, sa Psalm chapter 1, ito na po sino, but His delight is in the law of the Lord, and in His law doth He meditate day and night. Kristohanon, sa atong panahon karon, grabe ka naghana ang kompetensya sa pulong sa Ginoo. Ayaw kalimot na tungod
tungod sa pulong sa Ginoo, nakamatuntat kinabuhi kayo. So dapat, ato mong i-maintain, kaya mo po siya ang pagkaon sa ating kayo. Dagan tayo, nabisi na ta sa ato mga trabaho, tungod kayo mga kinabuhi ka. So this for living, yes. Pero ay kalimot, ang atong kalagsab ng kailangan siya pagkaon. Pagkanahin mong kalag, basaha ang pulong sa Diyos, palandungi ang pulong sa Diyos, i-apply ang pulong sa Diyos. Sa panahon na ma-absorb na siya maigsoon, kung imo masabtan ang pulong sino, pagkatapos imo ginapractice sa kinabuhi nimo, at tumanton na siya, kay mahimo na namong daily routine. So, ang daily routine, kanunay nimo ginahimo. Paanda nimo. Pareho anak, mga on kita pamahaw, mga naon ang paniudto, panihapon, routine na lang siya. No? Pagmata na to, nag-ampo ta, nagdulang ta, kay mamahaw ta, adisin ng trabaho, kay nga naman, daily routine kita na siya. Lagi kay panahon sa pamahaw, kay kung trabaho ka, wala pamahaw, magkadaot sa inyong lawas. Kaya pag wala kay panihapon, okay na lang na kay sawa kay pamahaw, pinag-importante yun ang pamahaw kaysa atong panihapon. Kung hindi na kami ka manihapon, ikaw mamatay na. Ako di ko buto rin pasko ka, nanadilipiyay, kay daghanay na kaon mo ng adlaw kay soon, pag-lisod na pag-digest ang imong system. Kunya, daghan, dili na makarepair pa kayo ang imong lawas, tungkol kay dito sa lubod simple sa logistic o kanimo. Kaya naman, daghan kayo ng ikaon. So, dapat punta sa ako rin pagkagabi at 10 o'clock to 4 o'clock, wala siya ang tig-repair sa atong tissues, wala ang tig-repair sa atong lawas, sa atong kaugalingong doktor sa lawas. Mag-repair na siya. From 10 o'clock to 4 o'clock sa morning, wala siya ang trabaho sa atong lawas pag-repair. Pero kay usok ta kayo ang gabi, dito siya ang focus kung saan mag-digest ang tanan ng ikaon mo niya. Hindi sa repair siya. Tapos, ihapon di ay hindi maayo sa atong lawas ang sobrang kaon. So, isa pa, pila ka chapter ang imo nabasa, pila pa ka chapter ang imo i-apply sa kinabuhi, hindi na magkalawan sa imo tanan. The more, kung ano yung pag-ilinaw ng imo kinabuhi. Baliktad, no? Sa kalibutan, kaon ta lawan ng kadawat sa atong lawas, sobrang kaon di ay gihapon. Pero sa pulong sa Diyos, sobrang kaon nimo sa pulong sa Diyos, ang imong kalang mahimong tambo. Nindot kayo kung atong lawas, dili kayo tambo, pero ang kalang tambo. Pero ang kasagaran sa tao karon, liwang paglawas, liwang pagkalang pahi. Dapat uban, ang nagdayan sa lawas, ang his delight at alipay daw niya na sa kabalaoran sa Ginoo o ang balaod, no? Iyang ipamalandungan sa adlaw o gabi. Ingon sa Psalm chapter 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, no? Ingon ang Bible niya na, the law of the Lord is perfect. Higpit na, wala na kulang, wala na po'y sobra. Converting, no? Converting the soul. Makapa, luwas sa kalag siya. The testimony of the Lord is sure. Ang pamagi sa Diyos, ang testimonyo sa Diyos, sigurado yun, and making wise the simple. Kung ang tao mo kinabuhi na, may mo siyang magkialamon. So, nindot kayo kung ang tao kanunin ka pamalandong sa pulong sa Diyos, ingon ang Bible, may mo siyang magkialamon. So, dini sa kinabuhi, may soon, diri sa kalibutan, samtang nagpaabot sa pagkuha sa Ginoo sa tuwa, no? Marapture man o makabot ang kamatayon diri sa kalibutan, ayaw kalimot, we need to absorb scriptures. That's the second steps going to happiness. Gusto niyo magmalipayon ng Kristohanon? Absorb scripture. Dili pwede na magmalipayon ka na wala ang pulong sa Diyos. Kaya nga naman, nagkamata ka sa kinabuhi dayon tungod sa pulong niya. Nagkaampon ka kasiguruhan tungod sa pulong niya. Nagkaampon ka sa pagkaanak sa Diyos, nahimo ka ni anak tungod sa pulong niya. Iyon ang pulong sa Ginoo. Siya ang nagpaybalo sa tuwan na si Kristo namatay, gilubong, nabanaw, para sa bayad sa imong sala, para sa kapasayloan sa imong sala. Sa dihan, namatay siya, gilubong, pero nabanaw. Ang iyang pagkabanaw may pagpamatuod, kung ang tao mutuo, munawat ng Kristo ng impres maluwas, mag-abot siya kaluwasan sa iyang kanak. In other words, ang pulong luwas, dili na
Ayaw kalimot, ang tanang tao, ikaw ng Bible, magkasasala, kung ipirduhon na siya. Nagsugod ang atong pagkipirduhon, ikat ka kanan ng katiwa. Kanang salaa mo na gusto sa ginusumpaon, putlon, kaysa kaniya patas kalimutan karon nagatanin ta, ginikta na tadaan, aron dadong kapadlong sa impyerno, tungod sa sala ni Adan ug Eva. Nagkakunik man tatanan, kung lahi magkakapilido sa kuha, human government system na. Pero sa imong pagkatao, ingon na tao, kailan lang ta kakanan ng iba. Katong sala sa atong ginikanan nga si Adan ug si Eva, moto'y nakapahimulang na nato sa Diyos o sa tao, o moto'y modalan ka ng kapare-pero. O sa inyo si Jesus, siya ang nagpagkamatay ang ibayran atong sala. Siya ang nagpaula sa dugo ang mapasaylo atong sala. Ilubog siya, pero naman now. O isugilon yun ang pagtanin ng Ginoo. Panlakaw mo, isugilon ang may balita. Ang motoo, paluwas. Kung sa man ang may balita, na si Kristo namatay para sa atong sala. Si Kristo nagpaula sa dugo para sa atong sala. Ilubog, pero naman now. Kung imong tuuhan, o yan, dawaton niyo si Kristo yung Kristo paluwas. Anong taknaa sa diha mo decide ka na imong dawaton si Kristo yung Kristo paluwas? Magkaangkon ka kaluwasan, o sa diha magkaangkon ka kaluwasan, tagaan ka sa Ginoo katungod kung mahimo ka anak sa Dios. Sa diha mahimo ka anak sa Dios, kinapulong sa Ginoo, isulat ko dahil niya imong ngalan dito sa masahod sa kinabuhi. Kaya pagkahimugso sa bata, may suon, o na ipruiba, ang ginalan na isulat na siya dito sa local civil registrar. Kung dili pa mahimugso ng bata, bisang papunsa ka na ko ang tiyan ang hinahan, dili na pwede siya i-rehistro sa statistika. Lalo, kaya kung i-rehistro ang result ng birth certificate. Ang pulong birth certificate sa itong pulong pinulungan, wala siya ang pamatuod na siya nahimugso. Na di pwede siya i-rehistro. Kaya gano'n, magawas man ang pamatuod na siya nahimugso. Wala pa man sa mahimugso, so wala yung mahimugso. Wala, dili pwede na boros, i-rehistro na dito sa local registrar. Diha na din siya mahimugso na din siya. Magkahimugso, dito mabutan sa iyang lips, no? sa ilang papel, kung sa kurasa siya nagawas, kung sa adlawas siya nilugso, kung sa pizza ani, kung sa doktor ba ni, o hilot ba ni. Karon parang di naman pwede hilot karon, pwede clinic na kita. Okay? So, dili siya masulat, kung dili may mugso. So, kung dili ka maluwas, kung dili ka madaling Kristo, wala pa kayo mugso niya sa pamilya sa Diyos. Kaya nga naman, ang may mugso sa pamilya sa Diyos, katawang mo ito, padawat ng Kristo, may maluwas. So, ikaw na ito, gidawat, nakaangko ni anak, you have this enrollment in heaven. Naana ka enrollment sa langit, dito sa basahon sa kinabuhi. Kaya nga ng puno sa iyo, pagkamatay na ito sa kalibutan, muhawa ka, no? Muhawa ka itong kalangit sa lawas, mamatay ang lawas, ang atong kalang matubang sa Diyos, kung isang kinsa daw nangalan, mawala pasulat sa basahon sa kinabuhi, ingon sa Revelation chapter 20 verse 15, itapon na pasulong ng makarayan. Friends, folks, ay mo kalimot, ang kamatayan siguradong paabot na to. Wala gidahong kung usang alawa, wala gidahong kung usang taknaan, wala takabalo kung usang bata man o tigulang, pwede abtan sa pantay. Kung dili ka mag-ingon nga, bata mo mga pastor, kung yan akong resign ng tigulang na to. Are you sure? Kung maunong ka ng tigulang? Si TJ, akong anak, magulangan siya. Daghan ko kay pangandoy ako niya. Ang tigong ko pa, maka-eskwela ni sila, sinalidor, kaya sila pumutong doha itong panahon. Bisan sa kalisod, titigit ko. Kaya mabot ang panahon, mabot ang high school ni sila, mangilangan na ni sila, kwarta na niya sa ilang pag-eskwela, at pag-college ni sila, tim-tim, daghan ko kay pangandoy sa ilang kinabuhi. Pero at the age of 15, iguwa sa Sino. May dalang, kaya nakasiguro siya sa kalmasan sa ito. The last moment, ang istorya ni, kadungog pa kadung, kumuka, kung niya, sa kadungog pa siya, nag-respond ko na. Paano ang pagkalwasan? Sure ako sa ang last, ang piso niya, hindi naman ka mabalik, one day, kabot at dito sa kanya. Una lang siya, ang akong punto niya, Peksoon, ang edad na ito, dili pasihan sa atong kain. Dili peka, hindi na ka magbulbulog sinta, wala ka kabaluan na. Nangan, yung tata, mawagtag sa katos. Pero gusto mo mo na, maglolo na mo sa bugaw. Yung ito isa,
man makalakaw kila. Nasakpan siya sa meeting. Agad man. Huwag ka wala pa sa mga apos. Tapos may tanong. So, decision making na. Si Kristo, gihatag siya, nasa. Imong to, ano, gawas to mo siya karon. Makaamon ka, taliwasan sa inyong kalang, relasyon mo anak sa Diyos, may mong sa mas pamilya sa Diyos, kailangan ka katulad na may anak sa Diyos. Mao po na ang panahon, ay sunod iningalan sa masam sa kinabuhi. Aron lang kung matapos ka dahil sa kalibutan, hindi na ka matuging pero, hindi ka na makanong sa mga. Buhay mga, pero na kay 100% hope in heaven. Buhat pasabot, di ako mas kalimutan, pero nakasiguro ka, asa ka panulog, mabot ang panahon sa mga kusan sa inyo. Importante kayo na siya minsan. Panayon ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Diyos may nagsulti sa ako anak na ang tao kailangan makaangkon sa kaluwasan. Dili ta makaabalo anak kung wala ang pulong sa Diyos. Basta diyan nagkakatong ta, nakaangkon ta kaluwasan, naluwas ta, naginabuhi ta Kristohanon, dapat ina-absorb nato kanunay ang pulong sa Diyos. Aron nga motambok ang atong kalam, aron nga mapakita ang ato ang kinabuhi Kristohanon para sa uban na nag-obserba pa sa tuwa. So dili ato makita maigsoon, ingon ang Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Na mga tao, nagunaw na sila, na dili katawanan kung dili sila mabiyastos. Where we came from and where we are going. Kaya sa Bible, nagsulti sa atua, asa takagikan, kung sa takagikan, kunya ang Bible po ang magsulti, asa takagulong. So kung ikaw dili ka tuto sa pulong sa Ginoo, dili ka mudawat sa kasa sa Ginoo sa Jesus Christ para sa imong kaluwasan, nagsulti na daan ang Bible ang imong kalungan sa linaw nga kalayo. Pero kung mutuo daw ka, mudawat ka Jesus Christ kay Kristo man luwas karon sa buhi pa ka pero siguro ka matulog lagi. So ang Bible nagsulti ni anak, no? Nagsulti siya kung unsa ta mamatang, mga kasasala ta. Pero ang Bible po nagsulti sa tuwa na kung mudawat daw ang Kristo luwas, bisan pa makaingon sa kalibutan, magtukok mo sa langit. E mao na siya ang pamagi ng pulong sa Ginoo. Mismo si Jesus Christ, nag-angkon na siya sa John chapter 14 verse 6, nagsulti siya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father. Sa ato pag makasulti na, walay bisan isang tao wato sa langit, kundi pinaagi ng Jesus Christ. Kung nabuagi kita kang Jesus Christ, regardless of who you are, regardless of what you are, what you are, ikaw daw, what group you belong. Ingon ang pulong sa Ginoo, Jesus Christ is the only way. Ang muli ang kakaroon, ang scripture ng sulti, si Jesus Christ as a gift. Ang imong tuwan, dalapot siya, ang kung kakaluwasan, ang kung relasyon ng Diyos, ang buhay pa ka, pero masulat yung ngalan sa basal sa kibuhay. So the scripture tells where we came from and where we are going. And naturally, man's books change. No? Ang mga libro sa mga tao na usap-usap sila. Pero ang pulong sa Diyos, the book of God, o God's book never changes. Nga naman, tungkol kinagsulti na ang Bible, anak, sa Psalm chapter 119, verse 89, yun ang Bible, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Klaro ginay ng Bible. Dili na malugangan, dili na po na siya usap, dili na siya magwaan. Kaya naman, ang pulong sa Diyos, nag-ingon siya, forever, O Lord. So, wala'y katapusan, O Diyos, O Ginoo. Ang imong pulong, napahimutang na dito sa langit. So, di niya ito makita, may son, tapos o angay sa ligan, tungkol kay napahilunan na, napahimutang na dito sa langit. So, ito ng Bible, memorizing God's Word will help eliminate sin in your life. Ang atong pagpamalan sa pulong sa Ginoo, kunya pagmemorya ang pulong sa Ginoo, matatawag siya sa pag-anam-anam pagwala sa mga kasalanan na nag-practice nato in His kalibutan. So, you memorize verses. Dili lang kung mag-prepare kay mo-appeal ka sa prayer meeting, no? Ay, sa panahon, sa kalistanan nimo, sa dahon sa problema sa kinabuhi nimo, ang imong na memoryang pulong may magpahinumdum sa imuha na ang Dios makakaya anak. Kung salit ka sa Ginoo, ay
dumdum ang pulong niya na makakaya niya sa imong problema. Amen? Importante kayo exalt. We need to observe in scriptures. In letter C, is a delight. No? Kinahanglan ang atong kalipay kuyog diha sa pulong sa Ginoo. Una yun sa verse 2, siya, His delight is in the law of the Lord. His delight, no? Yung kalipay diha sa pulong sa Diyos. Ano, kaya gina-practice man nimo, muna magpalipay mo kanunay sa pag-apply na nimo mga butangan. Unya, sa panahon na nakaitinguha, kanang ang mga tinguha nimo, makakuyog na diha sa kabubuton sa Diyos. His desire is in the law of the Lord. Maison, gusto nimo mapuslan ka sa kahiwayan sa Diyos. Pagsugod nila sa pagpamalandog sa pulong sa Ginoo. Wala kay apply sa imong kinabuhi kung wala kay nagakunan sa pulong sa Diyos. Sa diha nagakatong ka, imong i-apply, diha ang desire nimo, uminto ang imong desire, diha sa kahiwayan sa Diyos. Sa akong kinabuhi, maison, daghaan ko kayo plano sa mga pagpamaluwas. Pwede po yung pagkabiin, yung hapon, achieve success. Kanang mukapot ka, no? Mukapot ka kalampusan para sa himaya sa Diyos. Ayaw pagkapot lang o kalampusan para sa imong kaugalingon. Kundi mukapot ka, malinguha ka, na makakapot ka o kalampusan para sa himaya sa Diyos. Okay? Kana bang nanarbaho ka, para nga magahimo ka para sa himaya sa Diyos. Kalampusan na siya para sa himaya sa Diyos. Kaya na pagkatawag ko, ingon naman ito si Pastor, mag-building. Kaya na lang, ako ang panahon, pagkatawag ko. Di mo tingali ko makapala sa tanang materialis,